Naku mga ka-good news, ingat kayo sa inyong mga electric bike na binili nyo. Kasi kahit siraan na pala yan, basta't merong kuryente pa ang battery, ay delikado sa mga bata. Kasi dito sa bidyong ito, merong nadisgrasya na bata dahil sa sirang e-bike na nakaparada at kahit na walang susi ay bigla itong humarurot. Narito ang ulat galing sa GMA. Atin panoorin. Hapon noong 5 ng Mayo, habang nakaparada ang sirang e-bike ni Mars, isang bata ang sumakay sa e-bike. Sa kuha ng CCTV video na ito, makikita na matapos hawakan ng bata ang manibela, agad na humarurot pa abante ang sinasakyan nitong e-bike. Sinubukan pa itong pigilan ng isang babae, pero dumire-diretso ito sa harap ng bahay ni na Mars. Inasiguro ng bata itong babae, no? Yung bata ay na-ospital eh. Kasi nabagok yata yung ulo sa manubela. Ngayon, sabi ng may-ari nito ay sira na ito. Kaya nila pinarada kasi hindi na ginagamit. At hindi maimbenta kasi walang bibili. Kasi naman itong mga electric bike ng China, pasintabi lang sa mga bumili niyan, ay ito'y disposable talaga. At kapag masira ito, tapon nyo na. O kaya ipatimbang nyo. At least makabawi naman kayo sa junk shop, di ba? Ibenta nyo sa junk shop, wag nyo nang kumpunihin kasi lalong masisira siya. At magkapag-cause pa yan ng aksidente katulad nito, nag-malfunction na yung ano niya eh. Yung susian na, wala na, automatic na umaandar na ito kapag hawakan ang manubila. Kaya dito sa video ito ay mapanood nyo rin kung paano ba paano i-maintain yan at paano maging safety ang inyong mga e-bike. Kasi ang mga e-bike ay mga madaling gamitin kasi yan. Kasi mga push button lang, kahit bata ay kayang magpaandar niyan. Yan ang mahirap kasi walang mga cambio, walang mga katulad sa mga konbensyonal na sasakyan. Kaya maganda lang siya tingnan sa daan pero napakaraming aksidente pa lang nagawa nito ngayon sa mga tao. Kaya payo ko sa mga gustong bumili niyan, huwag na kayong bumili niyan kasi disposable yan kapag nasira. Itong e-bike nga dito, brake lang ha, hindi mapalitan kasi walang mabibiling brake. Kaya delikado talaga siya. Napakadelikado. Ang iba niyan biglang nasusunog, nag-aapoy ang battery, merong nakurente, kaya napakadelikado. Patuloy tayo sa video. Nung araw na yun, natutulog ako din sa loob ng office. Tapos nagulat na lang ako, biglang may kumalabog. Tapos akala namin may sumabog or what, lumabas kami, pagtakbo namin, nagulat na lang kami yung e-bike, nandun na sa harapan. Ipinagtataka ni Mars, siniguro raw niyang walang susi ang nakaparadang e-bike. Umakyat siya ron sa e-bike, tapos yung e-bike wala naman siyang susi, and hindi rin naman naka-access yung remote para umandar yung e-bike. Nagulat na lang kami pagsampa niya, biglang umandar yung e-bike, tapos nagkaroon ng malakas na kalabog. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nasa mahigit 700 kaso ng mga aksidenteng may kinalaman sa electric vehicles. Ayan, 907 kaagad na, isang taon pa lang yan. Sa susunod na taon ay dudoble na yan. Or triple pa kasi ang mga electric bike na yan, electric vehicle ay isang taon lang ang lifespan yan. Masisira talaga yan. Dahil ginawa lang yan ng China para magkapera sila. Hindi yan ginawa para sa quality. Hindi katulad ng mga Japanese products na may quality talaga. Ang China ay made to dispose. Disposable talaga. Parang ano lang talaga yan, laruan. Kaya wag na kayong bumili, sayang lang. Bumili na lang kayo ng totoong mga motor, marehistro pa. Ang mga e-bike, hindi yan marehistro. At saka, pagdating ng mga 2 taon lang siguro, mula ngayon, ay bawal na ang e-bike. Kasi perwisyo sa daan, kasi mahina siya. At yung iba, tumitirik lang kapag lubat na, kaya magkaroon ng traffic ang daan. At maraming madisgrasya dahil lamang sa yung mga produkto ng China na tayo lang niluluko niyan, walang kakwenta-kwenta talaga. Walang quality, mura nga pero basura. At mag-cause pa yan ng disgrasya sa inyong bahay. So ito, 907 related accident ukol sa e-bike. Ngayong taon lang na ito. Ang sinasabing natala at mas mataas po ng triple yan kumpara noong taong 2019 na nasa mahigit 300 kaso. Grabe no?
Paalala ng road safety expert na si Jobert Tolentino Jr. para masiguro ang kaligtasan sa paggamit ng e-bike, inspeksyonin ang electric vehicle bago at matapos itong gamitin. Yung gulong ba natin, okay. Ganon din pagkatapos natin siya gamitin, dapat inspect din natin na properly park tayo. Ito ha. Hindi kasi mga mekaniko itong mga bumili niyan. Mga ordinaryong housewife lang, mga babae ang karamihan bumili niyan. Ngayon hindi nila alam yung mga maintenance na yan, ng mga brake na yan. Ang alam lang ng mga babae mag-drive niyan ay pindutin yung button at tatakbo na harurot na. Hindi nila alam yung paano i-check ang brake. Kaya payo ay huwag sumakay nito at huwag bumili nito kasi hindi ito totoong sasakyan. Sasakyan nga ito pero hindi pa rin siya totoo. Kasi bakit? Kasi hindi siya marehistro sa LTO dahil nga hindi siya totoong sasakyan. Kaya hindi siya marehistro. Yan ang katotohanan. Mukhang sasakyan lang siya. At panandalian lang talaga yan. 1 taon, 2 taon, sira na. At sayang na sayang ang binili nyo. Sabihin natin 90,000 yan. 90,000 makabili na kayo ng second hand na na kotse. Ibili nyo lang ng second hand na kotse, itatagal pa yun. Kasi mga kotse yun made in Japan. Kaya yan, advice ko sa mga bumili niyan, maganda lang tingnan yan sa promero, sa una, pero sa katagalan, ang battery niyan ay madaling masira. Ang karamihan yan ay nasusunog na sa ibang bansa, tinatapon na ang mga yan. Nandito na naman sa Pilipinas, pinapadala yung mga basura na yan na gamit. At parang COVID, parang face mask. Ang China ay magkakapira sa atin kapag tumatangkilig tayo niyan. Kaya isipin nyo mga good news ha. Para magaganti tayo sa China, ay wag na tayong tumangkilik ng mga ganyan, ng mga made in China. Kung bibili tayo ay, kung China man ay yung maliit lang na halaga para hindi sila magkapera. Kasi niloloko na tayo, sobra-sobra na ng China. Dapat na i-boycott yung mga produktong yan. Walang kakwenta-kwenta talaga. Itsura lang yung maganda. Madiskrasya ka pa sa daan yan. Kaya wag na tayong tumangkilik ng mga e-bike from China. May mga kalang yung gulong natin para hindi siya accidentally maggagalaw. Siguraduhin din na hindi raw maiwasang nakasaksak ang susi nito. Siguraduhin natin na hindi naka-on. Oh, yan nga. Wala ngang susi yung nadisgrasya eh. Kaya hindi pa rin hindi pa rin yan yung safeguard. Hindi yan yung diyan na maiwas sa disgrasya kapag walang susi. Kasi kanina nga yung video, walang susi yun ha. Bakit umandar? Diba? So hindi pa rin yan ang ang rason na hindi madisgrasya na walang susi. Kahit tanggalin mo pang susi diyan, ay magmalfunction talaga yan dahil made in China. Ginawa lang yan para magkapira sila, minamadali. Ang mga wire na ginagamit diyan maninipis, kaya madaling masunog, madaling mag-short. Ang mga bearing diyan ay napaka third class na made in China. Madaling masira ang mga brake pads, madaling maupos. Kaya overall, walang kakwenta-kwentang disposable na item na napakamahal. Kung tingnan natin, mura siya pero napakamahal niyan. Kasi ang nilagay ng mga pisa ay mga mumurahing klase. At hindi naiwan, kahit hindi naka-on, naiwan mo naman yung susi, baka magalaw pa rin yan. Iparada rin daw ito sa ligtas na lugar at lagyan ng harang para hindi makasakay, lalo na ang mga bata. Pagka nasa proper parking area siya, una, safe na yung sasakyan natin. Wala tayong pangamba na may mga aksidente na mga tao, mga pedestrians. Higit sa lahat, kung ito raw ay i-charge, huwag daw itong iwanan para iwasan ang overcharging na pwedeng pagmula naman ng sunog at malaking pinsala. Sundin natin yung proper manual procedures. Ayan, tama yan. Na sundin niyo yung manual. Pero alam nyo na, kahit sundin nyo pa yan, mga ka-good news, palpak talaga ang produktong China, lalo na sa e-bike. Kaya wag na kayong bumili ng e-bike por Diyos por Santo. Huwag niya kayong bumili. Bumili na lang kayo ng totoong sasakyan, totoong motor, made in Japan, yung pwedeng iparehistro. Yung merong makina, ay naku, yung battery na made in Japan, ang mura-mura niyan, madaling masunog. And then pag susobra sa sa oras ng charging, masusunog din siya, masisira.
Kaya wala tayong kapanapanalo diyan ng mga gamit. Hindi yan tatagal at sayang lang yung binili nyo. At kung i-down nyo na lang yun sa totoong mga sasakyan, totoong tricycle, totoong motor, maganda pa nga diyan yung yung bao-bao na sinasabi na made in India. Kaysa diyan, wala talagang kakwenta-kwenta. Kaya yan lang mga ka-good news para sa araw na ito. Huwag nang tumangkilik ng mga ganyang produkto lalo na kapag made in China. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na God bless the Philippines.